Ibig sabihin, 14 na araw bago sumabog, opisyal nang nagsimula ang countdown sa gitnang silangan ngayon. Bakit nga ba? Dahil si Donald Trump ay hindi na lang nagtatakda ng mga taripa at parusa, lumipat na siya sa direktang banta ng militar laban sa Iran. Naglabas ang Wall Street Journal ng lihim na balita na nagpatigil sa pandaigdigang merkado. Tinitingnan ng White House ang posibilidad ng isang limitadong surgical strike sa mga pasilidad ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps. Habang nagsalita kahapon sa Washington sa pagpupulong ng kanyang bagong Board of Peace, nagtakda si Trump ng malinaw na deadline para sa mga autoridad sa Tehran. Narito ang direktang sipi mula kay Trump. Sa loob ng maraming taon, hindi naging madali ang makipagkasundo ng makabuluhang kasunduan sa Iran. Pero hindi maaaring magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Mayroon silang 2 linggo para makipagkasundo o haharap sila sa mga kahihinatnan na hindi pa nakita ng mundo. Ayon sa datos ng Columbia Broadcasting System News, natapos na ng Pentagon ang deployment ng strike group sa gitnang silangan. At sa ngayon, sa Persian Gulf at Arabian Sea, nakaposisyon ang pinakamalaking carrier strike group mula noong paglusob ng United States sa Iraq noong 2003 kung saan naroon ang mga aircraft carrier na Gerald Ford at Abraham Lever malapit sa baybayin. At hindi lang ito basta pagpapakita ng bandila na parang nandito lang kami. Hindi, ito ay paghahanda para sa senaryong tinatawag ng Pentagon na pamimilit sa kasunduan sa pamamagitan ng pagsira ng kakayahan. Opisyal na sipi ito. Tatalakayin natin kung bakit tiyak si Trump na hindi gaganti ng malaking digmaan ang Iran, ano ang laman ng lihim na listahan ng target, at kung bakit maaaring ito ang pinakamalaking tagumpay niya o simula ng pandaigdigang digmaan sa gitnang silangan. Ako si Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng komento sa video na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Bakit sinabi ng kampo ni Trump na unahin ang surgical strike sa Tehran kaysa agad-agad na malawakang digmaan? Suriin natin ang luhika ng planong ito. Ayon sa Wall Street Journal, inalok kay Trump ang opsyon na hindi kailangan ng tropang panlupa gamit ang Tomahawk cruise missiles at pag-atake ng B-2 Spirit stealth bombers. Ang mga target ay hinati sa 3 antas. Una, ang mga planta ng uranium enrichment sa Natanz at Fordow. Pangalawa, ang mga launch site ng ballistic missiles na Fatah at Khaybar. At pangatlo, ang mga logistic hubs. Ginagamit ng Iran ang Islamic Revolutionary Guard Corps para suportahan ang mga proxy forces tulad ng Hamas, Hezbollah at mga Houthi ng Yemen. Binibigyang diin ng mga eksperto na umaasa si Trump sa ekonomikong pagkaparalisa ng Tehran. Hindi tulad ni punong ministro Netanyahu ng Israel na nais pabagsakin ang rehimen, hindi iyon ang kanyang estratehiya. Layunin na gawing ang paglagda sa kasunduang nuklear ang tanging paraan para manatili ang rehimen ni Ayatollah. Naniniwala si Trump na ang Iran na inalisan ng kakayahang mag-export ng langis sa China na, sa totoo lang, ay binablock na ng Estados Unidos ng halos 1 buwan ay wala ng sapat na resources para sa matagalang digmaan. Ibig sabihin, sinusubukan nilang sakalin ito ng todo. Pero ano ang sinasabi ng Tehran bilang sagot dito? Ang kataas-taasang pinununo ng Iran na si Ali Khamenei ay naglabas na ng pahayag na medyo kakaiba ang tunog. Una niyang binigyang diin sa X na kung aatake ang Amerika, mas malakas naming gagantihan sila ng doble. Nagpost siya ng animated video na nagpapakita ng pambobomba sa mga base militar ng Amerikano sa gitnang silangan. Sinabi niya, sino mang agresor na aatake sa ating lupa ay haharap sa ganting aksyon na susunog sa mga base ng Amerika sa rehiyon. Hindi lang palamuti ang lakas ng ating mga misil. Ayon sa The Guardian, natuklasan ng intelihensya ng Amerika na inililipat ng Iran ang mga mobile launchers sa mataong lugar at mga lagusan sa bundok. At ngayon, nagbabala ang mga security analyst na si Trump ay naglalaro ng isang napakadelikadong laro. Posible lamang ang surgical strike kung papayag ang kalaban na hindi gumanti. Pero ang Iran ay naipit na sa sulok at maaaring ang kanilang sagot ay ang tuluyang pagharang sa Strait of Hormuz. Mahalaga ring banggitin na naensayo na ng mga Iranian kung paano harangin ang Strait of Hormuz matapos magsagawa ng military exercises noong Pebrero 18. Ngayon,
Pag-usapan natin kung paano ito nakakaapekto, sabihin na nating sa isang karaniwang tao. Ang totoo niyan, ngayon ay lahat ay masusing nagmamasid sa presyo ng langis. Tumaas ito, at anumang balita tungkol sa pag-atake ay agad na nagpapataas pa ng presyo ng Brent. Nag-ulat ang S&P Global Analysts na kapag nagsimula ang operasyon, posibleng tumaas sa mahigit 100 kada bariles ang presyo ng langis sa loob ng 2 araw. Sa Europa at Estados Unidos, automatikong tataas ng 25% ang presyo ng gasolina. Hindi ito aking pagtataya, kundi ng S&P Global. Pero may isa pang aspeto, ang China. Ang Beijing ang pangunahing pinagmumulan ng pondo ng Iran at si Trump sa pagharang ng langis ng Iran ay aktwal na inaatake ang enerhiyang seguridad ng China. At dito, iniulat ng South China Morning Post na nagprotesta ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng China at tinawag ang kilos ng Estados Unidos na terorismong pampamahalaan. Kung umatake si Trump, maaaring magdulot ito ng digmaan sa gitnang silangan at tuluyang pagkaputol ng relasyon ng Beijing at Washington. Siguradong matindi rin ang magiging sama ng loob nila. Sa huli, isinusugal ni Trump ang lahat. Gusto niyang pilitin ang Iran na sumuko bago ang Nobyembre na halalan sa Kongreso para maipakitang tagumpay ito sa mga botante ng walang pagkalugi. Ayon sa The Economist, may plano si Trump paano magsimula ng atake pero wala siyang plano kung paano ito tatapusin kung sakaling lumaban ang Tehran at magsimula ng digmaan. Sa huli, tila naging malinaw ngayon na muling inilalagay ni Trump ang buong mundo sa isang panahon ng kaguluhan. Naglalabas ng panibagong ultimatum at deadline na ang tanging solusyon ay alinman sa isang malaking kasunduang nuklear o isang malaking digmaan. Dito ko natatapusin. Ilagay ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito. Pwede ninyong suportahan ang channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon o paid subscription gamit ang mga link at detalye sa video description. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.